Hi! Bago tayo magsimula ay nais kong ipaalala na ang bawat kwentong inyong naririnig at napapanood sa account na ito ay orihinal kong isinulat at binigyang buhay bilang tagapagsalaysay. Mahigpit ko pong ipinagbabawal ang anumang forma ng pag-download, pagkopya at muling pag-upload ng aking mga audio o video sa kahit saan pang social media platform or website. Ang pag-repost ng walang paalam ay isa pong anyo ng plagiarism at hindi pagrespeto sa aking pagod bilang gumawa ng content na ito. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga orihinal na akda, mangyari lamang po na gamitin ang official na share button o itag ang aking account upang maibahagi ito sa iba. Maraming salamat sa inyong pangunawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga kwento. Hoy, Ate June, malulunod na yang si Sunny. Kanina mo pa siya dinidiligan. Sigaw ni Jules sa ate niyang si June mula sa bintana ng kanyang kwarto. Kanina pa niya ito pinapanood habang nagdidilig ng mga alaga nilang mga bulaklak, particular na ang alaga nilang sunflower na si Sunny. Hindi talaga Sunny ang pangalan ng sunflower na yon pero ayaw ni Jules na tawagin ito sa pangalan na ibinigay ng ate niya. Tarantang napatayo si June sabay pagpatay ng hose na gamit niya sa pandilig. Tiningala niya ang kapatid at sumenyas na huwag itong maingay. Alam na kasi nito ang tumatakbo sa utak ng pilya at nakakabatang kapatid. Gumisi lang ng nakakaloko si Jules. Handa na itong manginis. Sino ba kasi ang tinitingnan mo sa kabilang kalsada? Napahinto si Jules sa pagsasalita at napatili nang makitang tumakbo papasok ng bahay nila si June. Paniguradong malilintikan siya sa kanyang ate. Joke lang ate! Tili ni Jules nang makapasok ang ate niya sa kanyang kwarto. May hawak si June na walis tambo at akmang ipapalo ito kay Jules kaya napatili muli ang bunso. Kahit kailan talaga yung bunganga mo, sabi mo noon secret lang natin kapag sinabi ko sa yung crush ko si Amara. Inis na sabi ni June habang umaamba pa rin ng walis tambo sa kapatid niya na nagtatago sa kumot at mga unan na para bang bibigyan siya nito ng proteksyon laban sa walis tambo na hawak ng ate niya. Oo nga, secret nga lang. Sinigaw ko ba na crush mo si ate Amara? Tinanong ko lang naman kung sino tinitingnan mo kanina. Pagrarason ni Jules sa kapatid habang natatawa. Na araw-araw mong ginagawa? Matalinong tao si Amara. Baka nga sa kakaganyan mo, alam na niyang crush ko siya eh. Siya lang naman kasi yung pwede kong tingnan sa kabilang kalsada natin. Naiinis na sagot ni June. Binitawan na nito ang walis na hawak at napaupo sa gaming chair ni Jules. Araw-araw ka naman kasing natutulala kay Ate Amara. Hanga nga ako na hanggang ngayon buhay pa si Sunny kasi parang siya lagi ang may pinakamatagal na dilig kapag natatapat na matutulala ka kay Ate Amara eh. Alam mo, kahit hindi ako bumoses, sobrang obvious mo naman. Hindi na pwedeng tawagin coincidence kung araw-araw mo siyang sasabayang magkape sa labas ng bahay at magdilig, no? Mahabang sabi ni Jules. Naupo na rin ito ng maayos sa kama niya habang tinitingnan ng kanyang ate. Napabuntong hininga na lang si June at napasandal sa gaming chair. Tama si Jules. Masyado na siyang halata at natatakot siya na baka isipin ni Amara na weirdo siya. Pero anong magagawa niya? Gustong-gusto niya si Amara. Nakuha na nito ang atensyon niya noong unang beses pa lang niya itong makita. At tuloy na nga niya itong nagustuhan ng lumalim pang pagkakakilala niya dito. Ang problema lang, wala siyang magawa tungkol sa nararamdaman. Una sa lahat, hindi sila close. Sa 4 na taong pagkakakilala niya dito, hindi sila naging close man lang kahit pasabihing magkatapat lang naman ang mga bahay nila. Oo na, torpe kasi siya. Siya yung tipong iiwas sa crush niya kapag makakasalubong niya kasi hindi niya alam ang gagawin or kung paano makikipag-interact dito. Madali ring mamula ang mukha niya kapag kinikilig kaya baka ilaglag lang niya ang sarili kung susubukan niya makipag-usap sa crush niya. Pangalawa, pareho silang babae. Kung si June lang naman ang tatanungin, alam niya ang gusto niya. Gusto niya si Amara. Pero ang tanong, posible kayang magustuhan din siya nito? Ang motto kasi ni June sa buhay ay, don't assume unless otherwise stated. Kaya naman hindi niya iniisip na straight or bading din kagaya niya si Amara. Basta ang conclusion ni June, si Amara ay isang pangarap na lang na hindi niya maaabot, kahit pa nasa kabilang kalsada lang naman ang bahay nito. Kaya nakukontento na lamang siya sa mga pagsulyap-sulyap dito tuwing umaga. Sinasabayan niya itong magkape sa labas ng bahay nila at sinasabayang magdilig. Sinisigurado na lang niya na mag-iwas ng tingin sa tuwing mapapalingon ito sa gawin niya. Hanggang doon na lamang siya at masaya naman siya kahit paano lalo na kapag sumisilip ang munting ngiti sa mga labi ni Amara habang nagkakape at nagbabasa ng libro o habang nagdidilig ito. Buo na lalo ang araw ni John kapag ganon. Ate, try mo kayang daanin sa sulat. Parang love letter, ganon. Para lang makaamin ka na. Sabi kasi nila, makaka-move on ka daw agad kapag nasabi mo na ang nararamdaman mo. Suggestion ni Jules sa ate niya na bigla na lang natahimik habang nakatingin sa kisame. Nakuha nun ang atensyon ni June. Love letter? Hindi ba parang corny? Tanong ni June. Kunot ang noo nito pero halata mong interesado. Ha?
Anong corny? Maraming nagsasabi sa social media na gusto nila ng mga handmade stuff kaysa sa mga material na bagay when it comes to love, no? Mas okay daw kasi kapag may personal touch and all. Parang mas mahal na mahal sila ng tao, sagot ni Jules. Napatango-tango si June. Mukhang magandang idea nga yun. Kaso lang, bigla siyang napatayo at napasabunot sa sarili. Paano na yan? Pangit ang handwriting ko. Problemadong sabi niya. Napatawa na lang ng malakas si Jules. Papagalitan na naman ako ni Mama. Buntong hininga ni June habang naghihintay tumila ang ulan. Tapos na ang mga classes niya today pero hindi siya makauwi dahil malakas ang buhos ng ulan. As usual, wala siyang dalang payong. Mula first year hanggang ngayong graduating na siya, parang naging sakit na niyang makalimutan na magdala ng payong. Kaya nga alam niyang masisermonan na naman siya mamaya ng mama niya kapag umuwi siyang basang-basa ng ulan. In her defense, walking distance lang naman kasi yung layo ng bahay nila sa university. Kaya nga hindi niya iniisip na importante pa ang payong kung papasok lang naman siya sa klase at walang ibang pupuntahan. Naghintay pa siya ng kalahating oras sa pag-asang titila ang ulan. Hanggang sa palubog na ang araw pero malakas pa rin ang bugso nito. Muling napabuntong hininga si June at takmang lulusob na sa ulan nang biglang may isang malambot na kamay na humawak sa braso niya. Napahinto siya at nakaramdam ng kilabot. Hindi yung kilabot na dahil sa natatakot or natatai siya ha. Isa yung kilabot na ngayon lang niya naramdaman. Sobrang lakas ng ulan, mababasa ang mga gamit mo. Sabi ng pamilyar na boses. Napatayo ng tuwid si June dahil doon. Kilalang kilala niya kung kanino ang mabining boses na yon. Kilalang kilala ng puso niya dahil sa biglang pagbilis ng tibok nito. Mabilis na napalingon si June sa nagsalita at napanganga nang makumpirma kung sino ang taong pumigil sa kanyang magpakabasa sa ulan. Amara? Utal na sabi ni June. Sobrang ganda ng dalaga habang nililipad ng hangin ng mga hibla ng buhok nito. Partida ha, na hindi pa to nakangiti. Parang naiirita pa nga ito sa mga oras na yon. Kunot ang noo na tiningnan lang siya ni Amara. Wala kang dalang payong? Tanong nito. Umiling si June, hindi siya makapagsalita. Napatitig na lamang siya kay Amara. Idagdag mo pa na nakahawak pa rin ito sa braso niya. Kaya naman nakaramdam ng kaunting panghinayang si June nang bumitaw si Amara sa kanya. May kinuha ito sa bag, isang blue na payong. Walang imik at kunot pa rin ang noo nang iabot nito ang payong kay June. That brought her back to reality. Nagets naman agad ni June ang gustong mangyari ni Amara kaya naman natataranta at nahihiyang inabot niya iyon. Hindi na niya nakuha pang tumanggi dahil may pakiramdam siya na hindi magugustuhan ni Amara kung tatanggi siya base sa naiirita nitong ekspresyon. Mukhang hindi maganda ang mood ng dalaga ng araw na yon. Salamat, isasauli ko na lang agad, mahinang sabi ni June sabay bukas ng payong. Anong salamat? Don't tell me iwan mo ko dito. Iisa lang ang payong ko. Mabilis na sagot ni Amara. Napangiwi si June. Nakakahiya. Oo nga naman. Bakit naman magkakaroon ng dalawang payong si Amara? Isisilong na nga lang siya ng tao tapos napahinto sa pag-iisip si June nang hapitin siya ni Amara palapit. Nakahawak ito sa braso niya sabay siksik sa gilid niya. Nanigka siya sa kinakatayuan at lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hala, totoo bang nangyayari ito ngayon? Parang chapter ng isang romantic story sa Wattpad. Hindi kaya panaginip lang ang lahat? Ay! Gulat na sabi ni June. Parang kinurot kasi siya ni Amara sa braso. Ewan, hindi na niya alam ang nangyayari. Ano, uuwi ba tayo o tutulala ka na lang dyan sa kawalan? Madilim na oh. Masungit na sabi ni Amara habang nakahawak pa rin sa braso ni June. Sana lang ay hindi nito naririnig ang tibok ng kanyang puso kahit na sobrang lapit nito. Sige, uwi na tayo, sabi ni June. Nagsimula na silang maglakad sa ilalim ng malakas na ulan habang magkasilong sa iisang payong. Pinilit na magpakatatag ni June kahit na parang nangihina na ang tuhod niya sa bawat minutong lumilipas na nakakapit si Amara sa braso niya. Tahimik silang naglalakad habang lihim na napapangiti at kinikilig na si June. Diretso lang ang tingin niya sa daan at hindi man lang niya nililingon si Amara. Baka kasi tuluyan na siyang bumigay at mapatili sa labis-labis na emosyon na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Kahit nasabihin kasing hindi naman talaga sila total stranger sa isa't isa, dahil kahit paano ay nakakausap naman niya ito bilang kapitbahay, lalo na kapag nag-uusap na ang mga nanay nila tungkol sa mga kung ano-ano, ito na ata ang pinakamahaba nilang interaction na walang kinalaman sa pagiging magkapitbahay nila. Kaya para kay June, isa itong masayang milestone sa loob ng ilang taong paghanga niya sa dalaga. Naputol ang paglipad ng isip ni June nang maramdaman ang sunod-sunod na buntong hininga ni Amara sa tabi niya. Nilingon niya ito at nakitang nakatingin lang din ito sa dinadaanan nila at nakakunod pa rin ang noo. Napagawi ang lingon niya sa balikat nito at nakitang basang-basa na ang braso ni Amara dahil sa paraan ng paghawak niya ng payong. Hala, sorry,
Natatarantang sabi ni Jun at wala sa loob na inakbayan at hinapit palapit sa kanya si Amara para maisilong ito ng maayos. Napahinto sila sa paglalakad. Tila pareha silang nagulat at nagkatingin ng pagkatapos. Ramdam na ramdam ni Jun ang pag-akyat ng dugo niya sa muka nang ma-realize ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Parang nakayakap na kasi siya kay Amara habang nakatingala naman itong nakatingin sa kanya. Oo, mas matangkad siya kay Amara. Agad na inalis niya ang pagkakaakbay kay Amara. Sana hindi pa naiilang si Amara sa nangyayari. Ate? Ate Jun! Napalingon sila ni Amara kay Jules na patakbong lumalapit sa kanila. May hawak itong ekstrang payong. Mukhang susunduin sana nito si Jun. Habang lumalapit si Jules ay pabagal ng pabagal ang paglalakad nito hanggang sa huminto ito ilang dipa mula sa kinakatayuan nila ni Amara. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Amara at napasinghap sabay takip sa bibig. Namura ni Jun ang kapatid sa isip. Sobrang OA ni Jules. Parang mababaliw na si Jun sa mga nangyayari. Hoy, anong drama mo dyan? Patay mali siyang sabi ni Jun. Pilit na umaaktong normal. Umiti ng nakakaloko si Jules bago tuluyang lumapit sa kanila. Pinandilatan ito ni Jun ng mata para warningan na magtino ito sa pagkilos at akto sa mga oras na yon. Gusto tuloy matawa ng malakas ni Jules sa nakikitang ekspresyon ng ate niya. Sunduin daw kita sabi ni Mama kasi for sure na wala kang payong nadala. Sabi ni Jules habang inaabot ang payong kay Jun. Hi Ate Amara, dagdag nito paglingon kay Amara sabay wave ng kamay. Ngumiti at tumango naman si Amara in return. Oh, Ate Jun, ibigay mo na kay Ate Amara yung payong niya. Nakakahiya, basang-basa na yung braso niya oh. Sabi pa ni Jules. Parang natatawa na ang kapatid habang nagsasalita ito. Paano naman kasi, napatulala si Jun kay Amara nang makitang ngumiti ito sa kapatid. Oo, pasensya ka na and thank you Amara. Nahihiyang sabi ni Jun kay Amara habang isinasauli ang payong dito. Walang emosyon si Amara nang tanggapin ito pabalik ng asul na payong. Parang nakita pa nga ni Jun na nagbuntong hininga muli ito pero hindi niya sigurado. Pagbukas ni Jun sa sariling payong ay agad din namang nagpatuloy maglakad pa uwi mag-isa si Amara. Ni hindi ito nagpaalam at basta na lamang sila iniwan ni Jules sa kinakatayuan nila. Wala na nagawa si Jun kundi sundan na lamang ng tingin si Amara. Sigurado siyang naiinis ito sa kanya dahil nabasa ito ng ulan. Palagay nga niya ay talagang busit na busit ito dahil sa parang naiinis na bumubulong pa ito kanina bago maglakad palayo. Hala siya, parang may iiyak na oh. Tukso sa kanya ni Jules. Konti na lang talaga masisipa na kita, sagot naman ni Jun at naglakad na rin pa uwi. Sobra yata talaga ang inis ni Amara sa kanya dahil sobrang layo na nito agad mula sa kanila ni Jules. Hintayin mo ako, ikaw na nga tong sinusundo eh. Natatabang sabi ni Jules habang humahabol sa ate niya. Aba, edi salamat. Sarkastikong sagot ni Jun. Sige ha, sungitan mo pa ako. Hindi ko sasabihin kung ano yung narinig kong binulong ni Ate Amara kanina. Napahinto si Jun dahil doon. Ano? Ngumisi lang si Jules. Parang ayokong sabihin. Attitude ka kasi. Sasabihin mo ba sa akin o isusumbong ko kay Mama na may inuwi at tinatago kang kuting sa kwarto mo? Banta ni Jun. Napasibangot naman si Jules na narinig. Okay. Ayaw ko sanang sabihin kasi ayaw kitang paasahin pero... Simula ni Jules. Nakataas ang isang kilay na nakatingin lang si Jun sa kapatid habang hinihintay ang sasabihin nito. Wala siyang ine-expect sa mga oras na yon dahil malaki ang chance na baka nangiinis lang ang kapatid. Sadyang mapang-asar kasi talaga si Jules. Parang tuod, sabi ni Jules. Ha? Akang tanong ni Jun. Ayan ang narinig kong sabi niya. Parang tuod daw. Dagdag ni Jules. Tuluyan ang bumagsak ang balikat ni Jun. Malamang ay sobrang pangit na ng impresyon ni Amara sa kanya. Bakit ba kasi hindi niya iningatan ng babae siya na nga itong nakikisilong lang. Wala na talagang pag-asa. Tara na nga Jules, uwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Mama. Malungkot na sabi ni Jun pero pinigilan siya magpatuloy maglakad ni Jules. Teka nga, bakit parang malungkot ka dyan? Tanong ni Jules sa ate niya. Malamang, ikaw ba naman mabudshot sa crush mo? Minsan na nga lang kami magkaroon ng moment together tapos palpak pa. Basang-basa yung kanang balikat niya kasi parang tuod ako kung magpayong. Nakisilong na nga lang ako tapos ganun pa, lintanya ni Jun. Tuluyan na siyang naglakad muli. Iiling-iling na sinabayan siya ni Jules sa paglalakad. Don't tell me yan ang interpretation mo dun sa parang tuod na sinabi niya, tanong ni Jules. Ano pa bang pwedeng maging meaning nun? Okay, sige. Di ba blue ang favorite mong color? Tanong pa ulit ni Jules. Oo, tipid na sabi ni Jun. Sobrang down na talaga siya dahil sa nangyari. Gusto na lang niya makauwi agad at magkulong sa kwarto. Parang ngayon ko lang nakita yung payong na gamit ni Ate Amara, no? Usually kasi yung yellow na payong yung dala niya. Tanda ko pa na napagkwentuhan natin minsan na mostly ng mga gamit niya ay puro yellow. Dagdag pa ni Jules. Sinilip-silip niya ang mukha ng ate habang naglalakad sila para makita ang magiging reaksyon nito. Hay,
Pwede bang wag na lang muna natin pag-usapan si Amara? Ayoko na munang maalala ang mga kapalpakan ko today. Tugon ni June. Napabuga na lamang ng hangin si Jules. Mukhang walang nagigets ang ate niya sa gusto niyang iparating dahil sa sobrang pag-iisip nito sa naging interaction niya with Amara. Well, mabuti na rin siguro yun para hindi na lang din lalong malungkot ang ate niya kung sakaling mali pala talaga ang iniisip niya. Hindi na lang niya sasabihin na nakita niya si ate Amara na dilaw ang payong kaninang umaga. Hi Amara, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong letter na to kasi hindi naman talaga ako magaling sa pag-explain tapos sobrang pangit pa ng handwriting ko. Sana maintindihan mo yung gusto kong sabihin pag natapos mo ng basahin. At dahil nga hindi ako magaling mag-explain, try na lang kitang kwentuhan. Lumipat kami sa village natin 4 years ago. Tanda ko pa noon na una kitang nakita sakay ng dilaw mong bike. May dala kang lupa na nasa plastic bag tapos habang naglilipat kami at nag-aayos ng mga gamit, nag-aayos ka naman ng mga bulaklak at tanim sa garden nyo. Panay tingin ko sa'yo noon kasi takang-taka ako na panay salita ka kahit wala kang kausap. Ang ganda pa ng ngiti mo nun tapos parang wala kang pake kahit madumihan ka ng lupa. Simula noon, lagi akong sumisilip sa bintana namin para makita ka sa bakuran nyo. Hindi ko pa kasi nagigets kung sino yung kinakausap mo. Bukod sa curiosity na yon, nagagandahan kasi talaga ako sa mga ngiti mo. Bagay na bagay sa'yo pag masaya ka. Nalaman ko kasi na iisang university lang ang pinapasukan natin dahil sa mga naririnig ko tungkol sa'yo. Tapos kapag nakikita kita sa campus, parang seryoso ka lagi. Pili lang ang iningitian mo. Sabi nila, mabait ka naman daw pero maraming takot sa'yo dahil hindi ka nga ngumingiti. Bukod sa matalino ka at maganda, active ka rin sa pagiging student leader ng college nyo at hindi ka daw takot sa kahit na sino basta alam mong nasa tama ka. Marami rin daw nagtatangkang manligaw sa'yo pero walang nakakapasa. Masungit ka raw kasi talaga. Nagulat ako sa mga sabi-sabi nila kasi akala ko talaga madali lang sa'yo ang ngumiti. Parang palagi kang masaya kapag nasa garden ka. Tapos isang araw, in-explain sa akin ni mama na kausap mo daw yung mga halaman. Mas sisigla at gaganda daw kasi ang halaman kapag kinakausap sila. Kaya naman sinubukan ko rin mag-alaga ng bulaklak. Gusto kong maintindihan kung paano ka na napapasaya. Ganun ba talaga kasayang mag-alaga ng bulaklak? At salamat sa'yo, naiintindihan ko na. Sobrang fulfilling pala talaga kapag nag-alaga ka ng halaman from the scratch, hanggang sa umusbong yung magagandang bulaklak. Natuto na rin akong kausapin sila. Alam ko na kung paano kanila napapasaya. Doon nagsimula ang paghanga ko sa'yo. Biruin mo na hindi nga tayo nag-uusap pero may nagawa ka ng maganda sa buhay ko. Tapos naging close ang mga mama natin. Palagi na sa bahay si Tita Alice. Kunikwento niya na malamping kang anak at napatunayan ko naman yon kapag napapasarap sila ng kwentuhan sa bahay tapos susunduin mo na siya. Kaya kapag narinig ko ang mga usap-usapan tungkol sa'yo, gusto ko silang sagutin eh. Palagay ko kasi hindi ka lang nila naiintindihan. Nasanay lang siguro sila sa mga taong may pretty face with jolly personality. Hindi nila kayang i-handle yung mga taong kayang magsabi ng hindi, alam ang gusto nila, at lumalaban kapag alam niyang nasa tama siya. Kung makikita lang siguro nila yung nakikita ko, hindi ka nila pagsasalitaan ng ganon. Katulad na lang na ngumingiti ka dahil sa pagdidilig ng bulaklak, na nagpapakain ka ng mga ligaw na pusa sa kanto natin. Tapos nung isang araw, may mga elementary students kang tinulungang tumawid. Gusto kita, Amara. Ayun lang naman yung gusto kong sabihin. Pasensya ka na kung sobrang haba nitong letter or kung medyo boring. Ayoko lang kasing basta sabihin gusto kita. Gusto kong malaman mo kung paano kita nakikita. Hindi naman ako nag-e-expect ng kung ano. Sana kahit nalaman mo ang nararamdaman ko, huwag kang mailang na pumunta sa garden nyo or sunduin dito sa bahay ang mama mo. I just want you to know na may isang taong humahanga at nagpapasalamat sa existence mo. Gusto kita, Amara. Palagi ka sanang masaya dahil bagay sa'yo ang nakangiti. Humahanga, June. Dahan-dahan at maingat na itinupi ni June ang letter na sinulat niya sa scented paper saka isinilid sa binili niyang scented envelope. Nakapagdesisyon na siya. Aamin na siya kay Amara. Matapos ang encounter nila noong isang araw, napag-isip-isip ni June na sobrang tagal na niyang hinahangaan ng palihim si Amara. At bilang aware naman siya na walang patutunguhan tong nararamdaman niya, panahon na siguro para umamin. Aasya siya doon sa sinabi ni Jules na mas mabilis siyang makakausad kapag nakapagsabi na siya ng nararamdaman. Bukas ng umaga ay maglalakas loob siyang tatawid, pupuntahan si Amara sa bahay nila, iaabot niya ang letter habang nagdidilig ito ng mga alagang halaman saka tatakbong pabalik sa bahay nila. Kaya ko to! Kaya mo to, June! Sabi ni June sa sarili.
Maagang nagising si Jun. Nagset siya ng 6 a.m. alarm na hindi naman tuluyang tumunog dahil nagising siya ng mas maaga. Agad siyang naligo at namili ng magandang damit. Yellow shirt at black shorts. Tapos ay sumilip sa bintana ng kwarto niya para tingnan kung nagsimula ng magdilig ng mga halaman si Amara. Ayun, nagsimula na nga ito. Kinuha na ni Jun ang letter na nasa table niya at bumaba na para puntahan si Amara. Kaso tinabla na naman siya ng hiya. Sobrang kabang-kaba siya at biglang nakaramdam ng takot. Takot sa magiging reaksyon nito. Paano kung mailang si Amara? O kaya magalit? Baka matakot ito at isipin na creepy siya. Lumipas ang oras at natapos na si Amara sa pagdidilig. Pumasok na ito sa loob ng bahay nila. Natapik ni Jun ang noo dahil lang dami niyang nasayang na oras kaka-overthink. Kaya naman nag-decide na lamang si Jun na iabot na lang ang letter the moment na lumabas muli si Amara. Baka naman may classes ito sa araw na yon. Maghihintay na lang siya. Ilang minuto po muli ang lumipas, napangiti si Jun nang makitang lumabas si Amara ng bahay nila na naka-uniform. May klase nga ito ngayong araw. Naglakad siya palabas ng bahay nila habang hawak-hawak yung letter na sinulat niya para sa dalaga. Nagtama ang tingin nila ni Amara. As usual, seryoso ang mukha nito pero hindi ito nagbawi ng tingin. Sumaglit ang atensyon nito sa hawak niyang letter pero agad din namang bumalik ang tingin sa kanya. Tila hinihintay nito ang susunod niyang gagawin. Nagpakawala si Jun ng isang malakas na buntong hininga para kumuha ng lakas ng loob. Tatawid na sana si Jun nang biglang may humintong sasakyan malapit sa kinakatayuan ni Amara. Pumusi na ito kaya napatingin sila doong dalawa. Bumaba mula sa kotse si Joseph, ang Vice President ng Student Council ng university nila. Kilalang matalino, maginoo, pogi at single. Napatigil si Jun. Nakatingin lang siya sa lalaki habang nakangiti itong lumalapit kay Amara. May dala itong iced coffee at inabot iyon sa dalaga. Good morning Amara, let's go? Sabi nito. Napatingin si Amara kay Jun bago ito tumango at lumapit kay Joseph. Sumakay sila ni Joseph sa kotse nito saka umalis. Naiwan si Jun na nakatayo sa tapat ng gate ng bahay nila. Hawak-hawak ang letter na sinulat niya kagabi at parang binuhusan ng malamig na tubig. Parang napako siya sa kinakatayuan at napahawak sa dibdib. Bakit masakit? Ito ang unang beses na may sumundo kay Amara. Anong ibig sabihin nito? Nanliligaw kaya ito kay Amara? Bakit parang nasasaktan si Jun? Hindi ba una pa lang naman ay alam na niyang wala naman siyang pag-asa kay Amara? Umahanga lang siya kay Amara. Bakit nanlalabo ang mga mata niya? Naiiyak ba siya? Ate! Tawag ni Jules sa kanya. Tumatakbo itong lumapit kay Jun dahil sa nakita nito mula sa bintana ng sariling kwarto ang nangyari. Ate Jun! Tawag ulit ni Jules sa ate niya. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Hinawakan ni Jules sa braso si Jun at dahil doon ay parang nagising si Jun mula sa panaginip. Isang masamang panaginip. Kumurap-kurap si Jun para hindi tuluyang tumulo ang kanyang luha saka huminga ng malalim at hinarap si Jules. Bahagya itong ngumiti sabay-sabing, okay lang ako, okay ka na naman. Pagkasabi nun ni Jun ay naglakad ito papasok sa bahay nila at nagkulong sa kwarto. Hindi na niya napansin pa na hindi na niya hawak pa ang letter na isinulat. Nahulog ito malapit sa pintuan ng bahay nila. Hi! Dito ko muna tatapusin ang bahaging ito ng ating kwento. Abangan po ninyo ang susunod na bahagi na ipopost ko rin naman soon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag niyo sanang kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang video na ito. Para naman po updated kayo sa aking mga susunod pang original na GL Love Stories, maaari niyo po akong i-follow sa aking pang social media platforms na makikita niyo sa aking bio, description box, or sa post na nakapin sa account ko. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay. Maraming salamat po sa suporta at magkita-kita po tayo sa susunod na part. Salamat!